Okay, sound check. Magandang hari po sa bawat isa, sa ating mga. Kami po ay mga Baptist at nais po namin mangaral ng kahit 15 minutes na po sa inyo. Nagbibigay po kami ng mga libreng babasahin sa mga kasama ko po. At ito po ay hindi namin hinihingi ng bayad. Ito po ay libre sapagkat ito po ay salita ng Diyos. Kunin niyo po ito kung ibinibigay po sa inyo. Nais ko po lamang po i-share sa inyo yung salita po ng Panginoon ayon po sa Bible. Sinasabi mo ang banal na sulatan na kung saan ay makikita po natin doon po sa aklat po ng Hebreo chapter 9 verse 27. Sabi niyo doon, it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Itatakda po sa isang tao ang minsang kung siya'y mamamatay. Pagkatapos po ay paghatol. Yun po yung katotohanan na nakikita naman po natin sa ating buhay, mga kaibigan. Na kung saan ay darating po tayo sa panahon na ang ating buhay ay nawawala po. Darating po ang panahon, darating po ang oras na ang ating pong katawang lupa ito ay mahihimlay po sapagkat yan po ay sinasabi po ng Bible. Itatakda sa isang tao ang minsan po siya'y mamamatay pagkatapos po ay paghukom. Inilalarawan po yan po ng Biblia saan sa 1 Peter chapter 1:24 na kung saan sinasabi niya ho doon na ang ating katawan po ay para lamang po isang damo kung saan ay natutuyo at ang karangalan ng ating katawan na ito ay parang bulaklak ng damo kung saan nalalaglag. So ibig sabihin, nilalarawan po ng Biblia ang ating buhay ay pansamantala lamang po. Pansamantala ang ating buhay. At ang sinasabi ho ng Bible, pagkatapos po ng kamatayan ay haharap po tayo sa Diyos. Bawat isa po sa atin, bawat isa po sa atin na bubuhay dito, pagpanaw po natin dito sa pansamantalang buhay, ay haharap po bawat isa sa lumikha po sa atin. Walang iba po ang Diyos. Ang sabi niya doon, pagkatapos ay paghatol. Itatakda po sa isang tao na minsan po siya mamamatay pagkatapos po paghatol. So ano po ang paghatol na ito na tinutukoy ng Biblia sa atin? Alam niyo po, ang kahatulan na ito ay ang sinasabi ho ng Revelations chapter 14 o 20, chapter 20 verse 14 and 15 na kung saan sinasabi ho ng banal na kasulatan, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Nasabi ko sa Tagalog, ang kamatayan at ang impyerno ay hahabis mo sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At ang sino mang hindi makita sa aklat ng buhay ay itatapon po sa dagat-dagatang apoy. Yun po yung nakakalungkot bahagi po ng sinasabi po ng Biblia. At kahit po kami ay ayaw po namin na ang tao ay doon po hahanto. Kaya nga po kami po ay nangangaral upang ipahayag ang mensahe po ng Biblia. Yun po ang tunay na mensahe ng Biblia. Sapagkat ang kahatulan po ng tao ay ayon po sa kanyang kasalanan. Sinasabi ko ng Bible sa Romans chapter 3, verse 10, it is written, there is none righteous, no, not one. Wala pong matuwid, wala kahit isa. Ang sabi mo sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po ay nagkasala at hindi po makakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Nakakalat pong bahagi ng Biblia na sinasabi niya na ang tao po ay hindi aabot sa Diyos. Hindi po aabot sa kanyang kalwalatian. Dahil po ito sa tinatawag na kasalanan niya. Dahil po sa kasalanan,
Ang sabi ng Biblia sa Isaiah 59 verse 2, "But your iniquities have separated between you and your God." Yung ating kasalanan ay nahihiwalay po tayo sa Diyos. Hiwalay po tayo sa Diyos sa panahon natin ngayon dahil sa ating mga nagagawang kasalanan. Ako, tao ay may kasalanan, kaya hiwalay po tayo sa Diyos. But your iniquities have separated between you and your God, and your sin is hid his face from you, that he will not hear. Sabi na ho, kaya po ang Diyos ay kanya pong itinago ang kanyang mukha at tinakpan po niya ang kanyang tenga sa atin dahil po sa tinatawag na kasalanan. Ngunit mga kaibigan, dahil din po sa kasalanan natin, ay nagpasya po bumaba ang anak ng Diyos. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ganyan po tayo kamahal ng ating po Diyos. Ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo ay kanya po pinadala dito sa mundo upang magkatawang tao, upang akuin ang kasalanan na sana ay ating pong pagdudusahan sa impyerno. Sabi mo ng Biblia sa 2 Korinto chapter 5 verse 21, "For he had made him to be sin for us, that he might be the righteousness of God in him." Ang sabi ho ng talatang yon, si Kristo po ay naging kasalanan para sa atin. Si Jesus po ay wala pong alam sa kasalanan. Hindi po niya alam ang kasalanan. Ibig sabihin, wala po siyang kasalanan, subalit ay naging kasalanan po siya dahil po sa ating mga tao. At kanya pong inako ang kasalanan natin. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang umako sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay namatay. Siya po ay nagbuhos ng kanyang dugo. Siya po ay nabako sa krus para sa ating mga kasalanan. Sabi ko sa Romans 5:8, that God commended His love toward us while we were yet sinners, Christ died for us. Ipinagtagubilinan ng Diyos ang kanyang pag-ibig ng tayong makasalanan. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kaibigan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay para sa ating kasalanan. Subalit, ang hinihingi po ng Diyos sa atin, ang sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo, upang ang sino mang sumampalataya sa kanyang anak na ito ay hindi po mapapahamak o hindi magkakaroon po siyang buhay na walang hanggan. Sabi sa verse 36, "He that believe on the Son have everlasting life, and he that not believe on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him." Sabi na doon, ang sino mang mananampalataya sa kanyang anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ang sino mang hindi sumampalataya sa kanyang anak ay hindi makakakita ng buhay, kung hindi ang gagalitan ng Diyos ang mapapasa kanya. Mga kaibigan, sumampalataya po tayo sa Panginoong Hesus, nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang sinasabi ng Bible. Nasabi ko sa Romans 10:9, "That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved." Kung ipapahayag po natin sa ating labi ang ating si Jesus ay Panginoon at maniniwala, mananampalataya na siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, at ang pangako ang sabi na ikaw ay maliligtas. Sa Acts 16:31, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Manampalataya sa Panginoong Jesucristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mga kaibigan. Habang mayroong panahon, habang mayroong pagkakataon,
ay piliin natin sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang mensahe ng Biblia. Hindi po tayo maliligtas ng kahit anumang mga gawa. Hindi po tayo maliligtas ng relihiyon. Hindi tayo maliligtas ng mga leader sa mga simbahan. Sapagkat yan ay pinapatunayan po ng Biblia sa Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are you saved through faith, and not of yourself, it is the gift of God, not of works, let any man should be boast. Sabi ko, sa biyaya tayo naligtas sa pananampalataya at hindi ayon sa ating mga gawa. Hindi po ayon sa ating sarili. Ito ay regalo ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino man hindi magmalaki. Kung ang kaligtasan, kung-isipan natin mga kaibigan, kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa, kaya ang sinasabi ng Bible hindi sa gawa upang ang sino man hindi magmalaki. Sapagkat kaya natin ipagmalaki ito sa harapan ng Diyos. Kaya po natin ipagmalaki sa harapan ng Diyos ang gawa. Kaya natin ipagmalaki sa harapan ng Diyos ang mga pagsimba natin kada linggo. Subalit hindi po ito yung unang sinasabi ng Biblia. Hindi ang sinasabi ng Biblia ay ang pananampalataya bago ang gawa, bago ang simba. Hindi po pwedeng mauna yung number 3 sa number 1. Hindi po pwedeng mauna yung number 2 sa number 1. Kailangan mauna yung 1. Yung una ay sumampalataya sa Panginoon at pagkatapos ay magkakaroon ng bunga at sampalataya sa Panginoon, yun ay mga mabubuting gawa. Sapagkat sinasabi mo ng Bible, if anyone be in Christ, is a new creature. Si Kristo muna ang mauna bago ka magkakaroon ng buhay na panibago. Anyone be in Christ is a new creature, all things are past, behold, all things become new. Ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Ang lahat ng mga bagay na dati ay wala na, basta lahat ay binago na. Yan po ang kapangyarihan na pagkilala sa Panginoon ay mababago ang buhay ng isang tao, mga kaibigan. Yan po sinasabi ho ng Biblia, kung ang Panginoon ay nabubuhay pa dito sa mundong ito, ang sabi niya, siya po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino pupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan po niya. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Yan po ang sinasabi ng Panginoon nung siya po ay nabubuhay. Nung siya po ay nabubuhay dito po sa mundo. At ang sinasabi po ng Biblia, for there is one God, one mediator between man and God, the man Christ Jesus. Sapagkat mayroong isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ang tagapamagitan na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi po pwedeng maging tagapamagitan ang isang tao lamang. Hindi po pwedeng tagapamagitan ang mga leader ng simbahan. Kung hindi ang sinasabi ng Biblia, for there is one God, one mediator between man and God, the man Christ Jesus. Siya po ang tagapamagitan, siya po ang daan. Siya po ang katotohanan, siya po ang buhay, siya po ang buhay na walang hanggan. Ang ating po Panginoong Jesucristo. Sumampalataya po tayo sa Panginoon. At ang pagsampalataya na ito ay maghahatid po natin ng buhay na walang hanggan pagharap po natin sa Diyos, mga kaibigan. Kung ihahayag ng ating mga labi, ng ating puso, ang ating Panginoon ay siya po ay Panginoon at tayo po ay mananampalataya ng buong puso sa Kanya, ang ating Panginoong Jesucristo. At tayo po ay mananampalataya na siya po ay namatay sa ating mga kasalanan sa krus. Nabuhos po ang Kanyang dugo para sa atin. At tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po kami bayad. Ibalik mo na. Kami po ay libre lamang na may mensahe. Kami po ay libre, nagbibigay po kami ng libre. Hindi po, maraming salamat po kuya, pero napakabuti niyo po, pero hindi po namin po hinihingi po ng bayad ang salita po ng Panginoon. Tapos po kami po ay nagbibigay pa ng libre.
mga libre pong mga babasit. Kami po ay bumibili pa niyan ng mga babasit at ibinabahayag po namin at ibinabahagi. Maraming salamat po kay Kuya. Subalit, hindi po kami naniningil. Hindi po kagaya ng mga iba na naniningil. Kami po ay libreng mag-aayag po ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, sumampalataya po tayo sa Panginoon. Yun lamang po ang nais namin. Yun po lamang ang nais namin. Yun lamang po ang ihahayag namin. At ang sinasabi po ng Biblia, mga kaibigan, sa John 1:12, ito po ang kanyang pangako. Ang pangako po ng Diyos, ang sabi niya ho doon, but as many as received Him, to them gave He power to become the Son of God, even to them that believe on His name. Kagaya po ng marami, kagaya po ng lahat ng sumampalataya sa Panginoon, ang sabi niya doon sa talatang yun, ay bibigyan po niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Bibigyan po niya karapatang maging anak ng Diyos ang mga sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo, mga kaibigan. Piliin po natin sumampalataya sa Panginoon habang may panahon upang pagdating natin sa ating kamatayan, pisikal, babangon ng ating kaluluwa at pwede po tayong pumunta sa langit at meron pong isang mamamagitan sa atin. Walang iba po kung hindi ang ating Panginoon Jesucristo. Piliin po natin sumampalataya sa ating Panginoon. Sabi ho ng Biblia, bibigyan ka niya karapatang maging anak ng Diyos. Yun po ay napakagandang regalo po. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal